Opo, ate. Narinig ko ang paghikbi ni Abby matapos ang matatalim na salita ni Chantel. Parang gusto kong umalis sa ilalim ng kama at sitahin siya kung bakit ganun niya kausapin ang kapatid niya at kung anong ibig sabihin ng mga salita niya. Pero mas pinili kong manatili muna dahil naisip ko na baka may marinig pa ako sa kanya. Kaya naman pala gustong gusto mo rito? Ang ganda ng tulugan mo. Nakita kong paa ni Chantel na humakbang palapit sa kama at mukhang naupo siya sa gilid. Ang lambot pa ng kama. Walang maraming kalat, maaliwalas. Hindi katulad ng annex, no? Anyway, sige lang. Samantalahin mong masarap mong buhay rito. Dahil pansamantala lang to. Kapag kinasal na kami ni Calex at nakabukod na kami ng bahay, ewan ko na lang kung may susundo pa sa'yo sa mansyon para lang dalhin ka rito. Isa pa, kapag nagkaroon na kami ng sariling pamilya, siguradong makakalimutan ka na nila dahil mababaling ang atensyon nila sa magiging anak namin ni Calex. Tumayo na siya mula sa pagkakaupo sa gilid ng kama. Maaga kang gumising bukas. Isasabay kita pa uwi sa mansyon. Nakita kong pahakbang siya palapit sa pinto. Pero bago niya yun buksan, pumihit ang katawan niya paharap kay Abby. Nga pala, Abby, gusto mong malaman ng totoo? Ikaw talagang ipinagkasundo kay Calex. Kapag 18 ka na. Tsaka sana kayo i-engage. Pero nag-decide si Dad na ako na lang dahil imposibleng magkagusto sa'yo si Calex. Sinong magkakagusto sa'yo kung bobo ka? Ni pangalan mo hindi mo alam isulat. Psst, kawawa ka naman. Lumaki kang walang alam. Mamamatay kang walang alam. Nanginig ang laman ko sa huli niyang sinabi. Parang nilamukos ang dibdib ko. Kung sa akin ay ganito na yun kasakit, paano pa sa mismong sinabihan? Kay Abby, dinig kong sunod-sunod na paghikbi ni Abby noong sumara na ang pinto ng kwarto. Agad akong umalis sa ilalim ng kama at noong tumayo ako naabutan ko si Abby. Tahimik na umiiyak habang nakatayo pa rin at nakatanaw sa pinto. Carlex was right after all. Chantel is a bitchy. Hindi ako kumibot, tahimik na humakbang palapit sa pintuan. Inilak ko muna yon bago ko balikan si Abby. Nakatayo na ako ngayon sa harap niya. Umaalog ang balikat niya sa pag-iyak. Gusto ko siyang questionin sa mga pinagsasabi ni Chantel sa kanya. But I chose to keep my mouth shut for now. Because I knew that wasn't what she needed at the moment. Instead, I pulled her closer to me for a comforting embrace. Sumubsob siya sa dibdib ko at mas lalo siyang naging emosyonal. Pero alam kong sinisikap niyang wag umiyak ng malakas para walang makarinig sa kanya. Habang umiiyak siya, humahagod ang isa kong kamay sa likuran niya. Habang ang isa ay nasa likod ng ulo niya, nakasuporta. Shh! Tumahan ka na, Abby. Hayaan mo at mag-uusap kami ng ate mo. Wag! Sunod-sunod ang naging pag-iling niya noong tiningala niya ako. Wag, Kuya Calex. Hindi alam ni Ate Chantal na narito ka. Kapag question mo siya, baka isipin niyang nagsumbong ako sa'yo. Muli siyang umiling. Wag na, wag na lang. Ayos lang naman ako. Pero ako, hindi. Hindi ayos sa akin ang mga salitang binitiwan niya sa'yo. Hindi okay na pagsalitaan ka niya ng ganun. Abby, kung umasta siya kanina parang hindi ka niya kapatid. Kuya Calex, nakikiusap ako sa'yo. Humawak siya sa magkabilang braso ko. May pagmamakaawa sa boses at mga mata niya. Basang-basa na ang mukha niya sa luha. Pakiusap. Huwag na. Baka mapahamak ako. Pakasaktan ako ni Ate Chantel o ni Daddy kapag inisip nilang nagsumbong ako sa'yo. Nanginginig ang buong katawan niya sa takot at tila nagbigay yun sa akin ng palaisipan. Sinasaktan pa rin ba siya sa kanila? Para pakalmahin siya, napilitan na lang akong tumango. Okay. Sige. Tumahan ka na. Wala akong sasabihin. Kinabig ko uli siya sa katawan ko para kalmahin. Patuloy kong hinagod ang likuran niya. Hindi ko alam kung gaano katagal kaming nanatiling magkayakap. Kahit nangangawit ang binti ko sa pagtayo, tiniis ko muna. Nagbitaw lang kami noong kahit papano'y tumahan na siya. Saka ko siya inakay sa kama at inalalayang mahiga. Tinulungan ko siya na ayusin ang kumot sa katawan niya hanggang sa dibdib. Mugtong-mugto ang mga mata niya. Hindi muna ako umalis. Naupo ako sa gilid ng kama, sa tabi niya.
Inilabas ko sa bulsa ko yung sleeping balm na hiniram ko kay Carlex. Nakita niyang niro-roll ko yon. Bago pa siya magtanong, nag-explain na agad ako. Makakatulong to sa'yo para makatulog ka agad. Sabi mo kanina hindi ka makatulog, di ba? Hindi ko na siya hinintay makasagot. I dabbed the small amount on the tip of my finger and gently brushed on across her forehead, soothing both sides. Nilagyan ko rin siya ng kaunti sa ilalim ng ilong para maamoy niya yon at mas madali siyang hilahin ng antok. Nakakasarap to ng tulog, I told her. Matapos kong isara yung balm na abutan ko siyang nakatitig sa akin. Kuya Kalex, may tanong lang ako. Sige, ano yun? Totoo ba yung sinabi ni Ate Chantel? Bahagyang kumunot ang noo ko. Na kapag mag-asawa na kayo, makakalimutan mo na ako at ng pamilya mo? Hindi na ba ako makakapunta rito? Muling nagluha ang mga mata niya. Para bang malaking kawalan sa kanyang mawalan siya ng koneksyon sa pamilya ko. Abby, inabot kong isa niyang kamay at pinisil yun. Kahit anong mangyari, ikasal man ako o hindi, mananatili ka ng parte ng pamilya namin. Walang magbabago, okay? Kaya wag mo nang isipin yan. Kahit nagluluha ang mga mata niya, napangiti pa rin siya. Salamat, Kuya Kalex. Sige na, matulog ka na. Tumayo na ako mula sa gilid ng kama at humakbang palayo. But before reaching the door, I paused and briefly stared at the floor, lost in thought. After a moment, I turned to look back at Abby. Her face was also turned in my direction, watching me. Abby, may gusto lang akong itanong. I said quietly. She hummed, questioning me. Gusto mo bang i-cancel ko ang engagement namin ng ate mo at hintayin na lang kitang mag-18? Gusto mo bang magpakasal sa akin? Wala pala. Sige na, matulog ka na. Sir Kalex? Wala sa sarili akong nag-angat ng tingin kay Colleen matapos niya akong tawagin. Tila nawala sa isip ko na nasa harap siya ng mesa ko at ipinaliliwanag sa akin yung tungkol sa bagong project. Pero mula kaninang nagsalita siya, parang wala akong narinig. Naglalakbay ang utak ko dahil 2 linggo na nang lumipas matapos umalis ni Chantel at Abby sa bahay. Pero hanggang ngayon ay hindi pa ulit namin nakikita si Abby dahil sa tuwing ko kontakin ni Mom si Mrs. Harold para hiramin si Abby. Mrs. Harold refuses and seems to be making excuses that Abby is busy. However, they never specify what Abby is busy with. Si Chantel naman ay palaging dumaraan dito sa opisina ko tuwing hapon bago siya umuwi sa kanila. Gaya ng nakagawian niya. Pero simula nang marinig kong mga binitawan niyang masasakit na salita sa kapatid niya, I've lost interest in her. She sensed this and believes it's because of what happened that night she stayed in my room. So she has apologized for it several times. Ang totoo, gusto ko siyang sitahin sa mga pinagsasabi niya sa kapatid niya. Pero gusto ko rin panghawakan ng pangako ko kay Abby na mananahimik ako. Kahit sa pamilya ko, hindi ko pa binabanggit ang bagay na yon. Dahil siguradong kapag nalaman nila yon, magbabago na rin ang pakitungo nila kay Chantel. At ayokong isipin ni Chantel na dahil yun sa kapatid niya. Siguradong mas malala pa ron ang pwede niyang gawin kay Abby kung pagseselosan niya ito ng matindi. I'm sorry, Colleen. Iwan mo na lang muna yan sa desk ko. Iuuwi ko na lang at sa bahay na lang re-reviewin. Thank you. Babe, out na ako. I'll come to see you in your office. May gusto ka bang ipabili? Not today, Chantel. I have an important meeting. Kailangan ko mag-overtime. Too busy. Matapos ko siyang replyan, hinagis ko agad ang cellphone ko sa kabilang upuan at sinimulan nang i-start ang sasakyan pa uwi sa bahay. I don't have a meeting. I just don't want to see her. Pagdating ko sa bahay at nang maiparada na sa garahe ang sasakyan ko, I immediately reached for my phone. I had just opened my door and was about to step out when my phone suddenly rang. I froze, especially when I saw Abby's name on the screen. Nanginginig pa ang daliri ko nang pindutin ko ang answer button. Hello, Abby? Kumusta ka? Okay ka lang ba? Para akong nataranta. Kinakabahan ako na baka kaya siya tumawag ay dahil may nangyaring masama sa kanya. Baka inaway siya ni Chantel or something. Kuya Kalex, okay lang ako. Narinig ko pang bahagya niyang pagbungisngis. Ang galing!
Nung isang linggo pa kita gustong tawagan para mangumusta, pero hindi ko masyadong maalala yung tinuro sa akin ni Ate Reyna kung paano gawin kapag tatawagan. Nakalimutan ko kung ano yung pipindutin dito sa phone. Buti na lang naglakas loob ako na subukan. Ngayon naririnig ko na yung boses mo. I breathed a sigh of relief because she seemed to be okay, and it looked like she was telling the truth. Mabuti naman at okay ka. Bumaba na muna ako sa sasakyan at itinuloy pa rin ang pakikipag-usap sa kanya. Hindi muna ako pumasok sa loob. Nanatili ako sa labas, nakatayong malapit sa garahe. Nag-alala kami sa'yo dahil hindi ka na pinapayagan ni Mrs. Harold na pumunta sa amin. Namimiss ka na nila sa bahay. I heard her soft giggles, and for some reason, they sounded like music to my ears. Ako rin, namimiss ko na rin kayo. Yun nga lang, mukhang mahihirapan na akong makapunta sa inyo. Binabawalan na kasi ako ni Mommy at Daddy. Ang sabi nila kapag daw pumunta ka rito o ang pamilya mo at niyaya niyo ako sa inyo, sabihin ko raw na ayoko. Kailangan kong tumanggi kahit na gustong gusto ko kayong makasama ulit. Bakit daw? Ewan, hindi ka ba nila sinasaktan? Hindi naman, okay naman ako rito. Nitong nakaraang 2 linggo, nag-aral pa rin ako. Gabi-gabi akong nag-aaral kapag tulog na silang lahat para hindi nila ako mahuli. Pero mas masarap pa rin yung may nagtuturo. Namimiss ko yung pagtuturo ni Ate Reyna sa akin. Gusto mo bang turuan kita mamayang gabi? Online class. May load naman yung SIM card mo. Pwede tayong mag-video call. Talaga? Bakas ang excitement sa boses niya. Ako rin, napangiti ako. Oo. Sige Kuya Kalex, pero okay lang ba sa'yo kung mga bandang 11 na tayo mag-aral? Gising ka pa ba ng ganong oras? Hindi ka ba maaabala? Okay lang Abby, gising pa ako nun. Hindi naman ako maagang natutulog tulad ni Reyna. Sige Kuya Kalex, salamat. Babay na ha, kakain lang ako saglit. Sure Abby, see you later. Malapad ang ngiti ko nang ibaba akong phone ko. Napatitig pa ako sa suot kong string bracelet na galing sa kanya. Kaya hanggang sa pumasok ako sa loob ng bahay, baon kong ngiting hindi ko mapigilan. Lapad ng ngiti natin, boy ah. Sayang at wala akong ruler dito. Panunukso sa akin ni Carlex nang lapitan ko siya sa sala. It looked like he had just gotten home because he was still wearing his white undershirt with the sleeves rolled off to his elbows and the buttons undone at the chest. While his black coat was dropped over the back of the couch, I sat down next to him and turned my attention to the TV because he was watching a talk show produced by Lee Entertainment, featuring artists from our agency. Nakausap ko na si Abby. I simply told him. Okay naman pala siya. Nabaling agad sa akin ang atensyon niya. Anong sabi? Kaya basing lapad ng balyena yung ngiti mo? Sasagot na sana ako, but when he ran a hand through his hair, I noticed a familiar bracelet on his wrist, which made my smile fade. Kinuha ko agad ang kamay niyang yon at pinagmasdan yung suot niya. Katulad yun ng string bracelet ko, pero kulay pulang sa kanya. Saan to galing? I questioned my brow raised. Kay Sugar Pops. Binigay niya sa akin. Bakit? What? Nagsalubong ang kilay ko. Bakit kanya binigyan? I don't know. Nagbaba siya ng tingin sa kamay ko at napangisi nang makita niyang may suot din ako. Couple bracelet pala tayo. Sa pula sa puti. Bakit binigyan niya rin si Carlex? Hey, what's up? Nabaling parehong tingin namin kay Zyrex nang bigla itong dumating. Nakasukbit pa ang bag niya. Kagagaling niya lang sa school. Pag upo niya sa katapat na couch, agad ko siyang nilapitan para ililis ang mahabang manggas ng uniform niya. Pati ikaw? Asar at malakas kong tanong nang makita kong may suot din siyang string bracelet pero kulay itim ang sa kanya. Anong pati ako? Nagtataka niya akong tiningnan. Natawa bigla si Carlex dahil parang nagets niya ang saloobin ko. Akala kasi ni Calex fully. Siya lang ang binigyan ng bracelet ni Sugar Pops. Hoy Calex, you don't really think that's a special gift, do you? Humalakak ulit siya. Huwag kang assuming, Calex. Walang ibig sabihin yan. Palatandaan lang yan sa atin ni Abby para hindi siya nalilito sa mukha natin. Sa kulay ng bracelet na siya babase. My Sugar Pops is so damn smart. But my brother, Calix Foley is just so damned. Ugh.
Malakas na halakhak ang muling pinakawalan ni Carlex, kaya sa inis ko, inabot kong isang throw pillow at inihampas sa kanya. Maka may sugar pops ka, hindi naman sa'yo. Hoy, Calix Fully, are you jellyfish? Goldfish? Sigaw pa niya habang tumatawa, pero hindi ko na siya pinakinggan at diretso na akong umakyat sa hagdan patungo sa kwarto ko. 10:30 p.m. pa lang ay alerto na ako sa phone ko. Sinikap kong matapos agad ang inuwi kong trabaho para mailaan ko ang 11:11 ko kay Abby para turuan siya. Alam ni Reyna ang gagawin naming online class ngayon ni Abby dahil kinuha ko sa kanya kaninang ilang learning materials na kailangan ko. 10:50 p.m. na ngayon at nakatitig na ako sa screen ng phone ko. Hinihintay kong si Abby ang kusang tumawag sa akin. Ilang sandali pa, wala pa man 11 ay tumunog na ang phone ko. Voice call yon kaya agad kong sinagot. Hindi niya pa kasi alam mag-video call. Hi Abby. Hi Kuya Kalex, okay na ako. Pwede na tayong mag-aral. Okay, good. Sige, ganito. Ako ang tatawag sa'yo sa messenger mo ha. Kapag nakita mong nag-ring na, dalawang button ang makikita mo. Green at red. Yung green ang pipindutin mo, alright? Sige, Kuya Kalex. Okay, end ko na muna to ha. Ini-end ko ang call immediately as sa messenger ko siya tinawagan. Nakababa na ako sa kama at pupunta na sa maliit na mesa ko malapit sa bintana nang sagutin niya ang tawag ko. Bumungad sa akin ang mukha niya at halatang nagulat din siya nang makita niya ako sa screen. Hindi yun maitatanggi ng bahagyang pag-awang ng bibig niya at pamimilog ng mga mata. Napaka-inosente niya talaga. Hi Kuya Kalex! Kumaway siya sa akin sa screen habang malapad ang ngiti. Pero ang pumukaw sa atensyon ko ay ang background niya. Isang lumang bookshelves pero imbis na libro ang mga nakalagay roon ay mga bote at galon na hindi ko alam kung ano. May nakasabit pang map sa gilid. Halatang wala siya sa mansyon. Siguro ay nasa annex siya. Kuya Kalex. Mukhang napansin niya ang pagiging tahimik ko. Yes, Abby. I'm sorry. Hi. Pinilit kong ngumiti sa kanya. Nasaan ka? Hindi ko napigilang magtanong. Narito sa bahay. Sa mansyon? Umiling siya. Sa likod ng mansyon, Kuya Kalex, kung saan mo ako pinuntahan noon. Yung nakahiwalay na maliit na bahay sa likod ng mansyon. Bakit nariyan ka? Hindi ka ba sa mansyon natutulog? Muli siyang umiling. Hindi, dito na ako nakatira simula 5 ako, Kuya Kalex. Simula nung nagbago sa akin si Daddy. Ha? Simula 5 years old ka? Ibig sabihin simula 5 years old siya, mag-isa na siyang natutulog? Ibig sabihin din hindi totoong kwarto ni Abing ipinakita sa akin ni Chantel noon sa taas? Bakit?